Isa na namang kasong naitala ng pagkawala ng pera ng pasahero sa NAIA at sa kuha ng CCTV ay may isang empleyado na tila may nilunok na papel. Ang babaeng nakuna ng CCTV ay contractor employee ng Office for Transportation Security o OTS ng NAIA Terminal 1. Kuha ito gabi ng September 8, 2023 nang may isubo siya na tila ay papel at uminom ng tubig kalaunan. May punto pa na dinudot-dot niya sa loob ng kanyang bibig ang nasabing papel. Ayon sa PIO o Public Information Officer ng OTS na si Kim Marquez, mahigpit na ipinagbabawal ang kumain sa mismong area ng checkpoint. Pero higit pa sa pagkain sa trabaho, ang footage na to ay sentro ng investigasyon ng OTS dahil sa sumbong na may pasahero nawalan ng $300. Ayon kay Kim, matapos dumaan ng mga pasahero sa usual inspection sa checkpoint, maya-maya may pasaherong bumalik sa security screening para magreklamo na nawalan daw ito ng pera. Matapos matanggap ang sumbong, kinapkapan ng lahat ng personnel na naka-duty pero wala silang nakitang dolyar, kaya pala isipan kung saan napunta ang pera. Hanggang sa binusisi ang lahat ng CCTV at dito nga nila nakita ang empleyadong ito na tila ay may nginunguy ang papel. May kita na isang subuan niya lang ito ipinasok sa kanyang bibig. Ayon kay Kim, hindi lang siyang iniimbestigahan dahil may dalawang kasamaan din nito na kasama sa investigasyon, kabilang ang supervisor niya na nakita rin nakatabi nito na membro ng OTS. Bali 3 sila na under investigation. Sa ngayon, inaalam kung yung nilunok ba ng babaeng empleyadong nasa footage ay yung perang nawala ng pasahero. Pero mariing itinanggi na raw ng tauhan ng paratang. Isinailalim ng 3 sa preventive suspension. Inaasahan na matatapos ang investigasyon sa loob ng ilang linggo at maglalabas din ng rekomendasyon sa insidente ang OTS. Sa ngayon, nakikipag-coordinate ang OTS sa PNP AVSE Group o Aviation Security Group para sa filing ng criminal case. Kaya ina-encourage ng OTS ang pasahero na kung itutuloy nito ang pagsampa ng reklamo ay i-assist nila ito. Alam nyo ba na hindi lang ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganitong insidente? Dahil ngayong taon lang, ilan pang kaso ang naiulat na nawalan ng pera at gamit ng mga pasahero sa NAIA. Katunayan, nitong February 2023 lang nag-viral ang video na kung saan may kita ang 2 security officer sa NAIA Terminal 2 na nanguha at nagbulsa umano ng pera ng isang papaalis na turistang taga-Thailand. Ang 2 security officer na ito ang nagmamando sa X-ray machine sa loob ng airport. May kita ang isang babae na tila ay may inaabot sa isa nitong kasamaan. Nakalaunan ay isinuksok naman ito sa bulsa ng kanyang jacket. Ayon sa Thai na nagmamayari ng pera, nagkakalaga ng 20,000 yen ang nakuha sa kanya o higit 8,000 piso ang kinuha ng 2 tauhan ng OPS. Nakalagay daw ito sa loob ng kanyang wallet sa loob ng bag na idinaan sa X-ray machine. Pero kinumpronta sila ng Thai tourist at sinabing nawawala ang kanyang pera. I checked my wallet and I saw that my money, I lost my money. After that, I turned back to the officer and asked them, my money, I lost my money. Where is my money? And then I asked for CCTV. But they said they don't know. And they would like me to maybe to go to the Philippine authorities. Pero itinanggi ng mga empleyado ang pagnanakaw. Pero dahil sa video na nakuha ng isang nagmamalasakit na kapwa pasahero na lumapit sa kanya para ipaalam ang nangyari, hindi na nakalusot pa ang mga salarin. I don't know how to describe my feeling, but fear, scare, and this shouldn't happen to me, and I want my money back. At that time, first I feel very angry because this is like a officer of the airport authority. Ang sumunod na eksena na nakunan din ng video ay isinama siya ng isang empleyado ng OTS sa isang silid. Dito isinoli sa kanyang pera at nakiusap na i-delete na ang video. Ang tagpong ito ay nakita rin ng ibang empleyado ng OTS at ng isang security personnel sa airport. I said my money, something like this. And then she returned money to me because of I have very strong evidence. Please delete the video, sir. I have 7 videos. Sorry, sir. Ang pangyayaring ito ay naibalita sa local television network sa Thailand.
Ayon sa OTS, sinuspindi at kalaunan ay dinismiss na ang nasabing tauhan. Kakasuhan din daw nilang mga ito ng administratibo at kriminal. Dagdag ng ahensya, hindi raw nila kinukonsinti ang iligal na aktibidad ng kanilang mga tauhan na sumisira sa reputasyon at integridad ng bansa. Desidido ang biktima na itutuloy niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga tauhan ng OTS at umaasa siya na matatanggal ang mga ito sa serbisyo at makukulong para hindi na pamarisan ng iba. Sorry to tell you, even the airline or Philippine government offer me a free ticket, free hotel, I don't think I won't be back in Manila. And I think many Thai person who looking for the low cost airline or a ticket from Philippine Airlines, they might be changed because of they worry about their belonging, their security. Nitong March 2023 naman, inaresto ang isa pang security screening officer matapos mabisto sa CCTV na nagnakaw umano ito ng smartwatch ng isang pasahero Chinese tourist sa NAIA Terminal 1. Gayunpaman, itinanggi pa rin ito ng suspect. Yan ang plus ka, ikaw inaaresto namin sa salang theft. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang timok. Ano man ang sabihin ng mga gamitin pa o laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng iyong abogado. Ngunit kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalog sa iyo ng Estado. Nauunawaan mo ba ito? Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, negatibo na ang naging imahe ng ating mga paliparan sa buong bansa dulot ng sunod-sunod na insidente. Katunayan, mula July 2022 hanggang ngayong taon, 60 tauhan na ng OTS ang mga na-dismiss, sinuspinde, napagsabihan at nire-review ang status dahil sa mga kalokohang pinagagawa sa trabaho. Binalasan na rin daw nila ang kanilang mga tauhan. Ang kanilang mga kasuotan ay dapat wala raw bulsa at maigpit na rin pinagbabawal ang pagsusuot ng jacket. Isa na namang kasong naitala ng pagkawala ng pera ng pasahero sa NAIA at sa kuha ng CCTV ay may isang empleyado na tila may nilunok na papel. Ang babaeng nakuna ng CCTV ay contractor employee ng Office for Transportation Security o OTS ng NAIA Terminal 1. Kuha ito gabi ng September 8, 2023 nang may isubo siya na tila ay papel at uminom ng tubig kalaunan. May punto pa na dinudot-dot niya sa loob ng kanyang bibig ang nasabing papel. Ayon sa PIO o Public Information Officer ng OTS na si Kim Marquez, mahigpit na ipinagbabawal ang kumain sa mismong area ng checkpoint. Pero higit pa sa pagkain sa trabaho, ang footage na to ay sentro ng investigasyon ng OTS dahil sa sumbong na may pasaherong nawalan ng $300. Ayon kay Kim, matapos dumaan ng mga pasahero sa usual inspection sa checkpoint, maya-maya may pasaherong bumalik sa security screening para magreklamo na nawalan daw ito ng pera. Matapos matanggap ang sumbong, kinapkapan ng lahat ng personnel na naka-duty pero wala silang nakitang dolyar, kaya pala isipan kung saan napunta ang pera. Hanggang sa binusisi ang lahat ng CCTV at dito nga nila nakita ang empleyadong ito na tila ay may nginungoy ang papel. May kita na isang subuan niya lang ito ipinasok sa kanyang bibig. Ayon kay Kim, hindi lang siyang iniimbestigahan dahil may dalawang kasamaan din nito na kasama sa investigasyon, kabilang ang supervisor niya na nakita rin nakatabi nito na membro ng OTS. Bali 3 sila na under investigation. Sa ngayon, inaalam kung yung nilunok ba ng babaeng empleyadong nasa footage ay yung perang nawala ng pasahero. Pero mariing itinanggi na raw ng tauhan ng paratang. Isinailalim ng 3 sa preventive suspension. Inaasahan na matatapos ang investigasyon sa loob ng ilang linggo at maglalabas din ng rekomendasyon sa insidente ang OTS. Sa ngayon, nakikipag-coordinate ang OTS sa PNP AVSE Group o Aviation Security Group para sa filing ng criminal case.
Kaya ina-encourage ng OTS ang pasahero na kung itutuloy nito ang pagsampa ng reklamo ay i-assist nila ito. Alam nyo ba na hindi lang ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganitong insidente? Dahil ngayong taon lang, ilan pang kaso ang naiulat na nawalan ng pera at gamit ng mga pasahero sa NAIA. Katunayan, itong February 2023 lang nag-viral ang video na kung saan may kita ang dalawang security officer sa NAIA Terminal 2 na nanguha at nagbulsa umano ng pera ng isang papaalis na turistang taga-Thailand. Ang dalawang security officer na ito ang nagmamando sa X-ray machine sa loob ng airport. May kita ang isang babae na tila ay may inaabot sa isa nitong kasamahan. Nakalaunan ay isinuksok naman ito sa bulsa ng kanyang jacket. Ayon sa Thai na nagmamayari ng pera, nagkakahalaga ng 20,000 yen ang nakuha sa kanya o higit 8,000 piso ang kinuha ng dalawang tauhan ng OPS. Nakalagay daw ito sa loob ng kanyang wallet sa loob ng bag na idinaan sa X-ray machine. Pero kinumpronta sila ng Thai tourist at sinabing nawawala ang kanyang pera. I checked my wallet and I saw that my money, I lost my money. After that, I turned back to the officer and asked them, my money, I lost my money. Where is my money? And then I asked for CCTV. But they said they don't know. And they would like me to go to the Philippine authorities. Pero itinanggi ng mga empleyado ang pagnanakaw. Pero dahil sa video na nakuha ng isang nagmamalasakit na kapwa pasahero na lumapit sa kanya para ipaalam ang nangyari, hindi na nakalusot pa ang mga salarin. I don't know how to describe my feeling, but fear, scare, and this shouldn't happen to me. And I want my money back. At that time, first I feel very angry because this is like a officer of the airport authority. Ang sumunod na eksena na nakunan din ng video ay isinama siya ng isang empleyado ng OTS sa isang silid. Dito isinoli sa kanya ang pera at nakiusap na i-delete na ang video. Ang tagpong ito ay nakita rin ng ibang empleyado ng OTS at ng isang security personnel sa airport. I said my money, something like this. And then she returned money to me because of I have very strong evidence. Please delete the video, sir. I have 17 years. Sorry, sir. Ang pangyayaring ito ay naibalita sa local television network sa Thailand. Ayon sa OTS, sinuspindi at kalaunan ay dinismiss na ang nasabing tauhan. Kakasuhan din daw nilang mga ito ng administratibo at kriminal. Dagdag ng ahensya, hindi raw nila kinukonsinti ang illegal na aktibidad ng kanilang mga tauhan na sumisira sa reputasyon at integridad ng bansa. Desidido ang biktima na itutuloy niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga tauhan ng OTS at umaasa siya na matatanggal ang mga ito sa serbisyo at makukulong para hindi na pamarisan ng iba. Sorry to tell you, even the airline or Philippine government offer me a free ticket, free hotel, I don't think I won't be back in Manila. And I think many Thai person who looking for the low cost airline or a ticket from Philippine airline, they might be changed because of they worry about their belonging, their security. Nitong March 2023 naman, inaresto ang isa pang security screening officer matapos mabisto sa CCTV na nagnakaw umano ito ng smartwatch ng isang pasaherong Chinese tourist sa NAIA Terminal 1. Gayunpaman, itinanggi pa rin ito ng suspect. January slash ka, ikaw inaaresto namin sa salang theft. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang timok. Ano man ang sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng iyong abogado. Ngunit kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalog sa iyo ng Estado. Nauunawaan mo ba ito? Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, negatibo na ang naging imahe ng ating mga paliparan sa buong bansa dulot ng sunod-sunod na insidente. Katunayan, mula July 2022 hanggang ngayong taon, 60 tauhan na ng OTS ang mga na-dismiss, sinuspinde, napagsabihan at nire-review ang status dahil sa mga kalokohang pinagagawa sa trabaho.
Binalasan na rin daw nila ang kanilang mga tauhan. Ang kanilang mga kasuotan ay dapat wala raw bulsa at maigpit na rin pinagbabawal ang pagsusuot ng jacket. Isa na namang kasong naitala ng pagkawala ng pera ng pasahero sa NAIA at sa kuha ng CCTV ay may isang empleyado na tila may nilunok na papel. Ang babaeng nakuna ng CCTV ay contractor employee ng Office for Transportation Security o OTS ng NAIA Terminal 1. Kuha ito gabi ng September 8, 2023 nang may isubo siya na tila ay papel at uminom ng tubig kalaunan. May punto pa na dinudot-dot niya sa loob ng kanyang bibig ang nasabing papel. Ayon sa PIO o Public Information Officer ng OTS na si Kim Marquez, mahigpit na ipinagbabawal ang kumain sa mismong area ng checkpoint. Pero higit pa sa pagkain sa trabaho, ang footage na to ay sentro ng investigasyon ng OTS dahil sa sumbong na may pasaherong nawalan ng $300. Ayon kay Kim, matapos dumaan ng mga pasahero sa usual inspection sa checkpoint, maya-maya may pasaherong bumalik sa security screening para magreklamo na nawalan daw ito ng pera. Matapos matanggap ang sumbong, kinapkapan ng lahat ng personnel na naka-duty pero wala silang nakitang dolyar, kaya pala isipan kung saan napunta ang pera. Hanggang sa binusisi ang lahat ng CCTV at dito nga nila nakita ang empleyadong ito na tila ay may nginunguyang papel. May kita na isang subuan niya lang ito ipinasok sa kanyang bibig. Ayon kay Kim, hindi lang siyang iniimbestigahan dahil may dalawang kasamaan din nito na kasama sa investigasyon, kabilang ang supervisor niya na nakita rin nakatabi nito na membro ng OTS. Bali 3 sila na under investigation. Sa ngayon, inaalam kung yung nilunok ba ng babaeng empleyadong nasa footage ay yung perang nawala ng pasahero. Pero mariing itinanggi na raw ng tauhan ng paratang. Isinailalim ng 3 sa preventive suspension. Inaasahan na matatapos ang investigasyon sa loob ng ilang linggo at maglalabas din ng rekomendasyon sa insidente ang OTS. Sa ngayon, nakikipag-coordinate ang OTS sa PNP AVSE Group o Aviation Security Group para sa filing ng criminal case. Kaya ina-encourage ng OTS ang pasahero na kung itutuloy nito ang pagsampa ng reklamo ay i-assist nila ito. Alam nyo ba na hindi lang ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganitong insidente? Dahil ngayong taon lang, ilan pang kaso ang naiulat na nawalan ng pera at gamit ng mga pasahero sa NAIA. Katunayan, itong February 2023 lang nag-viral ang video na kung saan makikita ang 2 security officer sa NAIA Terminal 2 na nanguha at nagbulsa umano ng pera ng isang papaalis na turistang taga-Thailand. Ang 2 security officer na ito ang nagmamando sa X-ray machine sa loob ng airport. May kita ang isang babae na tila ay may inaabot sa isa nitong kasamaan. Nakalaunan ay isinuksok naman ito sa bulsa ng kanyang jacket. Ayon sa Thai na nagmamayari ng pera, nagkakalaga ng 20,000 yen ang nakuha sa kanya o higit 8,000 piso kinuha ng 2 tauhan ng OPS. Nakalagay daw ito sa loob ng kanyang wallet sa loob ng bag na idinaan sa X-ray machine. Pero kinumpronta sila ng Thai tourist at sinabing nawawala ang kanyang pera. I checked my wallet and I saw that my money, I lost my money. After that, I turned back to the officer and asked them, my money, I lost my money. Where is my money? And then I asked for CCTV. But they said they don't know. And they would like me to go to the Philippine authorities. Pero itinanggi ng mga empleyado ang pagnanakaw. Pero dahil sa video na nakuha ng isang nagmamalasakit na kapwa pasahero na lumapit sa kanya para ipaalam ang nangyari, hindi na nakalusot pa ang mga salarin. I don't know how to describe my feeling, but fear, scare, and this shouldn't happen to me, and I want my money back. At that time, first I feel very angry
because this is like a officer of the airport authority. Ang sumunod na eksena na nakunan din ng video ay isinama siya ng isang empleyado ng OTS sa isang silid. Dito isinoli sa kanyang pera at nakiusap na i-delete na ang video. Ang tagpong ito ay nakita rin ng ibang empleyado ng OTS at ng isang security personnel sa airport. I said my money, something like this. And then she returned money to me because of I have very strong evidence. Please delete the video, sir. I have said please. Sorry, sir. Ang pangyayaring ito ay naibalita sa local television network sa Thailand. Ayon sa OTS, sinuspindi at kalaunan ay dinismiss na ang nasabing tauhan. Kakasuhan din daw nilang mga ito ng administratibo at kriminal. Dagdag ng ahensya, hindi raw nila kinukonsinti ang iligal na aktibidad ng kanilang mga tauhan na sumisira sa reputasyon at integridad ng bansa. Desidido ang biktima na itutuloy niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga tauhan ng OTS at umaasa siya na matatanggal ang mga ito sa serbisyo at makukulong para hindi na pamarisan ng iba. Sorry to tell you, even the airline or Philippine government offer me a free ticket, free hotel, I don't think I won't be back in Manila. And I think many Thai person who looking for the low cost airline or a ticket from Philippine airline, they might be changed because of they worry about their belonging, their security. Nitong March 2023 naman, inaresto ang isa pang security screening officer matapos mabisto sa CCTV na nagnakaw umano ito ng smartwatch ng isang pasaherong Chinese tourist sa NAIA Terminal 1. Gayunpaman, itinanggi pa rin ito ng suspect. January plus ka, ikaw inaaresto namin sa salang theft. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang timok. Ano man ang sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng iyong abogado. Ngunit kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalog sa iyo ng Estado. Nauunawaan mo ba ito? Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, negatibo na ang naging imahe ng ating mga paliparan sa buong bansa dulot ng sunod-sunod na insidente. Katunayan, mula July 2022 hanggang ngayong taon, 60 tauhan na ng OTS ang mga na-dismiss, sinuspinde, napagsabihan at nire-review ang status dahil sa mga kalokohang pinagagawa sa trabaho. Binalasan na rin daw nila ang kanilang mga tauhan. Ang kanilang mga kasuotan ay dapat wala raw bulsa at maigpit na rin pinagbabawal ang pagsusuot ng jacket. Isa na namang kasong naitala ng pagkawala ng pera ng pasahero sa NAIA at sa kuha ng CCTV ay may isang empleyado na tila may nilunok na papel. Ang babaeng nakunan ng CCTV ay contractor employee ng Office for Transportation Security o OTS ng NAIA Terminal 1. Kuha ito gabi ng September 8, 2023 nang may isubo siya na tila ay papel at uminom ng tubig kalaunan. May punto pa na dinudot-dot niya sa loob ng kanyang bibig ang nasabing papel. Ayon sa PIO o Public Information Officer ng OTS na si Kim Marquez, mahigpit na ipinagbabawal ang kumain sa mismong area ng checkpoint. Pero higit pa sa pagkain sa trabaho, ang footage na to ay sentro ng investigasyon ng OTS dahil sa sumbong na may pasaherong nawalan ng $300. Ayon kay Kim, matapos dumaan ng mga pasahero sa usual inspection sa checkpoint, maya-maya may pasaherong bumalik sa security screening para magreklamo na nawalan daw ito ng pera. Matapos matanggap ang sumbong, kinapkapan ng lahat ng personnel na naka-duty pero wala silang nakitang dolyar, kaya pala isipan kung saan napunta ang pera.
Hanggang sa binusisi ang lahat ng CCTV at dito nga nila nakita ang empleyadong ito na tila ay may nginunguyang papel. May kita na isang subuan niya lang ito ipinasok sa kanyang bibig. Ayon kay Kim, hindi lang siyang iniimbestigahan dahil may dalawang kasamaan din nito na kasama sa investigasyon, kabilang ang supervisor niya na nakita rin nakatabi nito na membro ng OTS. Bali 3 sila na under investigation. Sa ngayon, inaalam kung yung nilunok ba ng babaeng empleyadong nasa footage ay yung perang nawala ng pasahero. Pero mariing itinanggi na raw ng tauhan ng paratang. Isinailalim ng 3 sa preventive suspension. Inaasahan na matatapos ang investigasyon sa loob ng ilang linggo at maglalabas din ng rekomendasyon sa insidente ang OTS. Sa ngayon, nakikipag-coordinate ang OTS sa PNP AVSE Group o Aviation Security Group para sa filing ng criminal case. Kaya ina-encourage ng OTS ang pasahero na kung itutuloy nito ang pagsampa ng reklamo ay i-assist nila ito. Alam nyo ba na hindi lang ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganitong insidente? Dahil ngayong taon lang, ilan pang kaso ang naiulat na nawalan ng pera at gamit ng mga pasahero sa NAIA. Katunayan, nitong February 2023 lang nag-viral ang video na kung saan may kita ang 2 security officer sa NAIA Terminal 2 na nanguha at nagbulsa umano ng pera ng isang papaalis na turistang taga-Thailand. Ang 2 security officer na ito ang nagmamando sa X-ray machine sa loob ng airport. May kita ang isang babae na tila ay may inaabot sa isa nitong kasamaan. Nakalaunan ay isinuksok naman ito sa bulsa ng kanyang jacket. Ayon sa Thai na nagmamayari ng pera, nagkakalaga ng 20,000 yen ang nakuha sa kanya o higit 8,000 piso ang kinuha ng 2 tauhan ng OPS. Nakalagay daw ito sa loob ng kanyang wallet sa loob ng bag na idinaan sa x-ray machine. Pero kinumpronta sila ng Thai tourist at sinabing nawawala ang kanyang pera. I checked my wallet and I saw that my money, I lost my money. After that, I turned back to the officer and asked them, my money, I lost my money, where is my money? And then I asked for CCTV, but they said they don't know, and they would like me to go to the Philippine authorities. Pero itinanggi ng mga empleyado ang pagnanakaw. Pero dahil sa video na nakuha ng isang nagmamalasakit na kapwa pasahero na lumapit sa kanya para ipaalam ang nangyari, hindi na nakalusot pa ang mga salarin. I don't know how to describe my feeling, but fear, scare, and this shouldn't happen to me, and I want my money back. At that time, first I feel very angry because this is like a officer of the airport authority. Ang sumunod na eksena na nakunan din ng video ay isinama siya ng isang empleyado ng OTS sa isang silid. Dito isinoli sa kanyang pera at nakiusap na i-delete na ang video. Ang tagpong ito ay nakita rin ng ibang empleyado ng OTS at ng isang security personnel sa airport. I said my money, something like this, and then she returned money to me because of I have very strong evidence. Please delete the video, sir. I have 70. Sorry, sir. Ang pangyayaring ito ay naibalita sa local television network sa Thailand. Ayon sa OTS, sinuspindi at kalaunan ay dinismiss na ang nasabing tauhan. Kakasuhan din daw nilang mga ito ng administratibo at kriminal. Dagdag ng ahensya, hindi raw nila kinukonsinti ang iligal na aktibidad ng kanilang mga tauhan na sumisira sa reputasyon at integridad ng bansa. Desidido ang biktima na itutuloy niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga tauhan ng OTS at umaasa siya na matatanggal ang mga ito sa serbisyo at makukulong para hindi na pamarisan ng iba. Sorry to tell you, even the airline or Philippine government offer me a free ticket, free hotel, I don't think I won't be back in Manila. And I think many Thai person who looking for the low cost airline or a ticket from Philippine airline, they might be changed because of they worry about their belonging, their security. Nitong March 2023 naman, inaresto ang isa pang security screening officer matapos mabisto sa CCTV na nagnakaw umano ito ng smartwatch ng isang pasaherong Chinese tourist sa NAIA Terminal 1. Gayunpaman, itinanggi pa rin ito ng suspect.
January plus ka, ikaw inaaresto namin sa salang theft. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang timok. Ano man ang sabihin ng maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng iyong abogado. Ngunit kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalob sa iyo ng Estado. Nauunawaan mo ba ito? Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, negatibo na ang naging imahe ng ating mga paliparan sa buong bansa dulot ng sunod-sunod na insidente. Katunayan, mula July 2022 hanggang ngayong taon, 60 tauhan na ng OTS ang mga na-dismiss, sinuspinde, napagsabihan at nire-review ang status dahil sa mga kalokohang pinagagawa sa trabaho. Binalasan na rin daw nila ang kanilang mga tauhan. Ang kanilang mga kasuotan ay dapat wala raw bulsa at maigpit na rin pinagbabawal ang pagsusot ng jacket. Isa na namang kasong naitala ng pagkawala ng pera ng pasahero sa NAIA at sa kuha ng CCTV ay may isang empleyado na tila may nilunok na papel. Ang babaeng nakuna ng CCTV ay contractor employee ng Office for Transportation Security o OTS ng NAIA Terminal 1. Kuha ito gabi ng September 8, 2023 nang may isubo siya na tila ay papel at uminom ng tubig kalaunan. May punto pa na dinudot-dot niya sa loob ng kanyang bibig ang nasabing papel. Ayon sa PIO o Public Information Officer ng OTS na si Kim Marquez, mahigpit na ipinagbabawal ang kumain sa mismong area ng checkpoint. Pero higit pa sa pagkain sa trabaho, ang footage na to ay sentro ng investigasyon ng OTS dahil sa sumbong na may pasaherong nawalan ng $300. Ayon kay Kim, matapos dumaan ng mga pasahero sa usual inspection sa checkpoint, maya-maya may pasaherong bumalik sa security screening para magreklamo na nawalan daw ito ng pera. Matapos matanggap ang sumbong, kinapkapan ng lahat ng personnel na naka-duty pero wala silang nakitang dolyar, kaya pala isipan kung saan napunta ang pera. Hanggang sa binusisi ang lahat ng CCTV at dito nga nila nakita ang empleyadong ito na tila ay may nginunguy ang papel. May kita na isang subuan niya lang ito ipinasok sa kanyang bibig. Ayon kay Kim, hindi lang siyang iniimbestigahan dahil may dalawang kasamaan din nito na kasama sa investigasyon, kabilang ang supervisor niya na nakita rin nakatabi nito na membro ng OTS. Bali 3 sila na under investigation. Sa ngayon, inaalam kung yung nilunok ba ng babaeng empleyadong nasa footage ay yung perang nawala ng pasahero. Pero mariing itinanggi na raw ng tauhan ng paratang. Isinailalim ng 3 sa preventive suspension. Inaasahan na matatapos ang investigasyon sa loob ng ilang linggo at maglalabas din ng rekomendasyon sa insidente ang OTS. Sa ngayon, nakikipag-coordinate ang OTS sa PNP AVSE Group o Aviation Security Group para sa filing ng criminal case. Kaya ina-encourage ng OTS ang pasahero na kung itutuloy nito ang pagsampa ng reklamo ay i-assist nila ito. Alam nyo ba na hindi lang ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganitong insidente? Dahil ngayong taon lang, ilan pang kaso ang naiulat na nawalan ng pera at gamit ng mga pasahero sa NAIA. Katunayan, nitong February 2023 lang nag-viral ang video na kung saan may kita ang 2 security officer sa NAIA Terminal 2 na nanguha at nagbulsa umano ng pera ng isang papaalis na turistang taga-Thailand. Ang 2 security officer na ito ang nagmamando sa X-ray machine sa loob ng airport. May kita ang isang babae na tila ay may inaabot sa isa nitong kasamaan. Nakalaunan ay isinuksok naman ito sa bulsa ng kanyang jacket. Ayon sa Thai na nagmamayari ng pera, nagkakalaga ng 20,000 yen ang nakuha sa kanya o higit 8,000 piso ang kinuha ng 2 tauhan ng OPS. Nakalagay daw ito sa loob ng kanyang wallet sa loob ng bag na idinaan sa X-ray machine. Pero kinumpronta sila ng Thai tourist at sinabing nawawala ang kanyang pera. I checked my wallet and I saw that my money, I lost my money. After that,
I turned back to the officer and asked them my money. I lost my money. Where is my money? And then I asked for CCTV. But they said they don't have, they don't know. And they would like me to maybe to go to the Philippine authorities. Pero itinanggi ng mga empleyado ang pagnanakaw. Pero dahil sa video na nakuha ng isang nagmamalasakit na kapwa pasahero na lumapit sa kanya para ipaalam ang nangyari, hindi na nakalusot pa ang mga salarin. I don't know how to describe my feeling, but fear, scare, and this shouldn't happen to me. And I want my money back. At that time, first I feel very angry because this is like a officer of the airport authority. Ang sumunod na eksena na nakunan din ng video ay isinama siya ng isang empleyado ng OTS sa isang silid. Dito isinoli sa kanyang pera at nakiusap na i-delete na ang video. Ang tagpong ito ay nakita rin ng ibang empleyado ng OTS at ng isang security personnel sa airport. I said my money, something like this. And then she returned money to me because of I have very strong evidence. Please delete the video, sir. I have 70. Sorry, sir. Ang pangyayaring ito ay naibalita sa local television network sa Thailand. Ayon sa OTS, sinuspindi at kalaunan ay dinismiss na ang nasabing tauhan. Kakasuhan din daw nilang mga ito ng administratibo at kriminal. Dagdag ng ahensya, hindi raw nila kinukonsinti ang iligal na aktibidad ng kanilang mga tauhan na sumisira sa reputasyon at integridad ng bansa. Desidido ang biktima na itutuloy niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga tauhan ng OTS at umaasa siya na matatanggal ang mga ito sa serbisyo at makukulong para hindi na pamarisa ng iba. Sorry to tell you, even the airline or Philippine government offer me a free ticket, free hotel, I don't think I won't be back in Manila. And I think many Thai person who looking for the low cost airline or a ticket from Philippine airline, they might be changed because of they worry about their belonging, their security. Nitong March 2023 naman, inaresto ang isa pang security screening officer matapos mabisto sa CCTV na nagnakaw umano ito ng smartwatch ng isang pasahero Chinese tourist sa NAIA Terminal 1. Gayunpaman, itinanggi pa rin ito ng suspect. Brasiliano Red Plus ka, ikaw inaaresto namin sa salang theft. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang timok. Ano man ang sabihin ng mga gamitin pabor o laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng iyong abogado. Ngunit kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalob sa iyo ng Estado. Nauunawaan mo ba ito? Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, negatibo na ang naging imahe ng ating mga paliparan sa buong bansa dulot ng sunod-sunod na insidente. Katunayan, mula July 2022 hanggang ngayong taon, 60 tauhan na ng OTS ang mga na-dismiss, sinuspinde, napagsabihan at nire-review ang status dahil sa mga kalokohang pinagagawa sa trabaho. Binalasan na rin daw nila ang kanilang mga tauhan. Ang kanilang mga kasuotan ay dapat wala raw bulsa at maigpit na rin pinagbabawal ang pagsusuot ng jacket. Isa na namang kasong naitala ng pagkawala ng pera ng pasahero sa NAIA at sa kuha ng CCTV ay may isang empleyado na tila may nilunok na papel. Ang babaeng nakuna ng CCTV ay contractor employee ng Office for Transportation Security o OTS ng NAIA Terminal 1.
Nakuha ito gabi ng September 8, 2023 nang may isubo siya na tila ay papel at uminom ng tubig kalaunan. May punto pa na dinudot-dot niya sa loob ng kanyang bibig ang nasabing papel. Ayon sa PIO o Public Information Officer ng OTS na si Kim Marquez, mahigpit na ipinagbabawal ang kumain sa mismong area ng checkpoint. Pero higit pa sa pagkain sa trabaho, ang footage na to ay sentro ng investigasyon ng OTS dahil sa sumbong na may pasahero nawalan ng $300. Ayon kay Kim, matapos dumaan ng mga pasahero sa usual inspection sa checkpoint, maya-maya may pasaherong bumalik sa security screening para magreklamo na nawalan daw ito ng pera. Matapos matanggap ang sumbong, kinapkapan ng lahat ng personnel na naka-duty pero wala silang nakitang dolyar, kaya pala isipan kung saan napunta ang pera. Hanggang sa binusisi ang lahat ng CCTV at dito nga nila nakita ang empleyadong ito na tila ay may nginunguy ang papel. May kita na isang subuan niya lang ito ipinasok sa kanyang bibig. Ayon kay Kim, hindi lang siyang iniimbestigahan dahil may dalawang kasamaan din nito na kasama sa investigasyon, kabilang ang supervisor niya na nakita rin nakatabi nito na membro ng OTS. Bali 3 sila na under investigation. Sa ngayon, inaalam kung yung nilunok ba ng babaeng empleyadong nasa footage ay yung perang nawala ng pasahero. Pero mariing itinanggi na raw ng tauhan ng paratang. Isinailalim ng 3 sa preventive suspension. Inaasahan na matatapos ang investigasyon sa loob ng ilang linggo at maglalabas din ng rekomendasyon sa insidente ang OTS. Sa ngayon, nakikipag-coordinate ang OTS sa PNP AVSE Group o Aviation Security Group para sa filing ng criminal case. Kaya ina-encourage ng OTS ang pasahero na kung itutuloy nito ang pagsampa ng reklamo ay i-assist nila ito. Alam nyo ba na hindi lang ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganitong insidente? Dahil ngayong taon lang, ilan pang kaso ang naiulat na nawalan ng pera at gamit ng mga pasahero sa NAIA. Katunayan, itong February 2023 lang nag-viral ang video na kung saan may kita ang 2 security officer sa NAIA Terminal 2 na nanguha at nagbulsa umano ng pera ng isang papaalis na turistang taga-Thailand. Ang 2 security officer na ito ang nagmamando sa X-ray machine sa loob ng airport. May kita ang isang babae na tila ay may inaabot sa isa nitong kasamaan. Nakalaunan ay isinuksok naman ito sa bulsa ng kanyang jacket. Ayon sa Thai na nagmamayari ng pera, nagkakalaga ng 20,000 yen ang nakuha sa kanya o higit 8,000 piso ang kinuha ng 2 tauhan ng OPS. Nakalagay daw ito sa loob ng kanyang wallet sa loob ng bag na idinaan sa X-ray machine. Pero kinumpronta sila ng Thai tourist at sinabing nawawala ang kanyang pera. I checked my wallet and I saw that my money, I lost my money. After that, I turned back to the officer and asked them, my money, I lost my money. Where is my money? And then I asked for CCTV. But they said they don't know. And they would like me to go to the Philippine authorities. Pero itinanggi ng mga empleyado ang pagnanakaw. Pero dahil sa video na nakuha ng isang nagmamalasakit na kapwa pasahero na lumapit sa kanya para ipaalam ang nangyari, hindi na nakalusot pa ang mga salarin. I don't know how to describe my feeling, but fear, scare, and this shouldn't happen to me. And I want my money back. At that time, first I feel very angry because this is like a officer of the airport authority. Ang sumunod na eksena na nakunan din ng video ay isinama siya ng isang empleyado ng OTS sa isang silid. Dito isinoli sa kanyang pera at nakiusap na i-delete na ang video. Ang tagpong ito ay nakita rin ng ibang empleyado ng OTS at ng isang security personnel sa airport. I said my money, something like this. And then she returned money to me because of I have very strong evidence. Please delete the video, sir. I have 70. Sorry, sir. Ang pangyayaring ito ay naibalita sa local television network sa Thailand. Ayon sa OTS, sinuspindi at kalaunan ay dinismiss na ang nasabing tauhan. Kakasuhan din daw nilang mga ito ng administratibo at kriminal. Dagdag ng ahensya, hindi raw nila kinukonsinti ang iligal na aktibidad ng kanilang mga tauhan na sumisira sa reputasyon at integridad ng bansa.
Desidido ang biktima na itutuloy niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga tauhan ng OTS at umaasa siya na matatanggal ang mga ito sa serbisyo at makukulong para hindi na pamarisan ng iba. Sorry to tell you, even the airline or Philippine government offer me a free ticket, free hotel, I don't think I won't be back in Manila. And I think many Thai person who looking for the low cost airline or a ticket from Philippine airline, they might be changed because of they worry about their belonging, their security. Nitong March 2023 naman, inaresto ang isa pang security screening officer matapos mabisto sa CCTV na nagnakaw umano ito ng smartwatch ng isang pasahero Chinese tourist sa NAIA Terminal 1. Gayunpaman, itinanggi pa rin ito ng suspect. Brasiliano Slaska, ikaw inaaresto namin sa salang theft. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang pimok. Ano man ang sabihin ay maaaring gamitin pa o laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng iyong abogado. Ngunit kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalog sa iyo ng Estado. Nauunawaan mo ba ito? Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, negatibo na ang naging imahe ng ating mga paliparan sa buong bansa dulot ng sunod-sunod na insidente. Katunayan, mula July 2022 hanggang ngayong taon, 60 tauhan na ng OTS ang mga na-dismiss, sinuspinde, napagsabihan at nire-review ang status dahil sa mga kalokohang pinagagawa sa trabaho. Binalasan na rin daw nila ang kanilang mga tauhan. Ang kanilang mga kasuotan ay dapat wala raw bulsa at maigpit na rin pinagbabawal ang pagsusuot ng jacket. Isa na namang kasong naitala ng pagkawala ng pera ng pasahero sa NAIA at sa kuha ng CCTV ay may isang empleyado na tila may nilunok na papel. Ang babaeng nakuna ng CCTV ay contractor employee ng Office for Transportation Security o OTS ng NAIA Terminal 1. Kuha ito gabi ng September 8, 2023 nang may isubo siya na tila ay papel at uminom ng tubig kalaunan. May punto pa na dinudot-dot niya sa loob ng kanyang bibig ang nasabing papel. Ayon sa PIO o Public Information Officer ng OTS na si Kim Marquez, mahigpit na ipinagbabawal ang kumain sa mismong area ng checkpoint. Pero higit pa sa pagkain sa trabaho, ang footage na to ay sentro ng investigasyon ng OTS dahil sa sumbong na may pasaherong nawalan ng $300. Ayon kay Kim, matapos dumaan ng mga pasahero sa usual inspection sa checkpoint, maya-maya may pasaherong bumalik sa security screening para magreklamo na nawalan daw ito ng pera. Matapos matanggap ang sumbong, kinapkapan ng lahat ng personnel na naka-duty pero wala silang nakitang dolyar, kaya pala isipan kung saan napunta ang pera. Hanggang sa binusisi ang lahat ng CCTV at dito nga nila nakita ang empleyadong ito na tila ay may nginungoy ang papel. May kita na isang subuan niya lang ito ipinasok sa kanyang bibig. Ayon kay Kim, hindi lang siyang iniimbestigahan dahil may dalawang kasamaan din nito na kasama sa investigasyon, kabilang ang supervisor niya na nakita rin nakatabi nito na membro ng OTS. Bali 3 sila na under investigation. Sa ngayon, inaalam kung yung nilunok ba ng babaeng empleyadong nasa footage ay yung perang nawala ng pasahero. Pero mariing itinanggi na raw ng tauhan ng paratang. Isinailalim ng 3 sa preventive suspension. Inaasahan na matatapos ang investigasyon sa loob ng ilang linggo at maglalabas din ng rekomendasyon sa insidente ang OTS. Sa ngayon, nakikipag-coordinate ang OTS sa PNP AVSE Group o Aviation Security Group para sa filing ng criminal case. Kaya ina-encourage ng OTS ang pasahero na kung itutuloy nito ang pagsampa ng reklamo ay i-assist nila ito. Alam nyo ba na hindi lang ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganitong insidente? Dahil ngayong taon lang, ilan pang kaso ang naiulat na nawalan ng pera at gamit ng mga pasahero sa NAIA.
Katunayan, nitong February 2023 lang nag-viral ang video na kung saan may kita ang dalawang security officer sa NAIA Terminal 2 na nanguha at nagbulsa umano ng pera ng isang papaalis na turistang taga-Thailand. Ang dalawang security officer na ito ang nagmamando sa X-ray machine sa loob ng airport. May kita ang isang babae na tila ay may inaabot sa isa nitong kasamahan. Nakalaunan ay isinuksok naman ito sa bulsa ng kanyang jacket. Ayon sa Thai na nagmamayari ng pera, nagkakahalaga ng 20,000 yen ang nakuha sa kanya o higit 8,000 piso ang kinuha ng dalawang tauhan ng OPS. Nakalagay daw ito sa loob ng kanyang wallet sa loob ng bag na idinaan sa X-ray machine. Pero kinumpronta sila ng Thai tourist at sinabing nawawala ang kanyang pera. I checked my wallet and I saw that my money, I lost my money. After that, I turned back to the officer and asked them, my money, I lost my money, where is my money? And then I asked for CCTV, but they said they don't know, and they would like me to go to the Philippine authorities. Pero itinanggi ng mga empleyado ang pagnanakaw. Pero dahil sa video na nakuha ng isang nagmamalasakit na kapwa pasahero na lumapit sa kanya para ipaalam ang nangyari, hindi na nakalusot pa ang mga salarin. I don't know how to describe my feeling, but fear, scare, and this shouldn't happen to me, and I want my money back. At that time, first I feel very angry because this is like a officer of the airport authority. Ang sumunod na eksena na nakunan din ng video ay isinama siya ng isang empleyado ng OTS sa isang silid. Dito isinoli sa kanya ang pera at nakiusap na i-delete na ang video. Ang tagpong ito ay nakita rin ng ibang empleyado ng OTS at ng isang security personnel sa airport. I said my money, something like this, and then she returned money to me because of I have very strong evidence. Please delete the video, sir. I have 17 years. Sorry, sir. Ang pangyayaring ito ay naibalita sa local television network sa Thailand. Ayon sa OTS, sinuspindi at kalaunan ay dinismiss na ang nasabing tauhan. Kakasuhan din daw nilang mga ito ng administratibo at kriminal. Dagdag ng ahensya, hindi raw nila kinukonsinti ang iligal na aktibidad ng kanilang mga tauhan na sumisira sa reputasyon at integridad ng bansa. Desidido ang biktima na itutuloy niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga tauhan ng OTS at umaasa siya na matatanggal ang mga ito sa serbisyo at makukulong para hindi na pamarisan ng iba. Sorry to tell you, even the airline or Philippine government offer me a free ticket, free hotel, I don't think I won't be back in Manila. And I think many Thai person who looking for the low cost airline or a ticket from Philippine airline, they might be changed because of they worry about their belonging, their security. Nitong March 2023 naman, inaresto ang isa pang security screening officer matapos mabisto sa CCTV na nagnakaw umano ito ng smartwatch ng isang pasaherong Chinese tourist sa NAIA Terminal 1. Gayunpaman, itinanggi pa rin ito ng suspect. Inaaresto namin sa salang theft. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang timok. Ano man ang sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng iyong abogado. Ngunit kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalog sa iyo ng Estado. Nauunawaan mo ba ito? Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, negatibo na ang naging imahe ng ating mga paliparan sa buong bansa dulot ng sunod-sunod na insidente. Katunayan, mula July 2022 hanggang ngayong taon, 60 tauhan na ng OTS ang mga na-dismiss, sinuspinde, napagsabihan at nire-review ang status dahil sa mga kalokohang pinagagawa sa trabaho. Binalasan na rin daw nila ang kanilang mga tauhan. Ang kanilang mga kasuotan ay dapat wala raw bulsa at mahigpit na rin pinagbabawal ang pagsusuot ng jacket.